Eto naman, may development po sa Baho de Masinloc. Yung inireport ko kahapon na floating barriers natanggal na ng Philippine Coast Guard. Pero sabi ng China, trespassing daw ang Pilipinas sa Baho de Masinloc. Narito ang aming report ni Joseph Morong. Tila nakikipagpatintero sa mababilis na rubber boats ng China ang mangingisdang Pinoy na lula ng isang maliit na bangka. May pagkakataon pang halos banggain na siya. Ang gusto lang naman niya, makapasok sa loob ng Baho de Masinloc para makapangisda habang nakabantay ang BRP Dato Bangkao ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Noong September 20, ilang beses ding sinalubong ng China Coast Guard ang barko ng BFAR. Ito yung tinatawag ng Philippine Coast Guard na dangerous maneuver na ginagawa ng China Coast Guard tuwing nakakasalubong nila ang mga barko ng Pilipinas. Napakalapit na nitong ating sinasakyan dito sa malaking barko ng China Coast Guard at dahil tayo nasa karagatan, pwedeng magkaroon ng aksidente sa ganitong kalapit na distansya. Nakalusot din kalaunan ng BFAR at nakaangkla 300 metro lang ang layo sa labas ng Baho de Masinloc para mamigay ng ayuda sa mga mangingisda. Nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Baho de Masinloc, pero sabi ng China, trespassing ang ginawa ng barko ng BFAR. Gate ni Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin, ginawa lang ng China Coast Guard ang anilay necessary measure para matigil at mailayo ang barko na naaayon daw sa batas. Bukod sa bantay sarado ng mga barko ng China ang bahura, hinarangan din ang entrada nito ng mga di pangkaraniwang boya. They are using floating barrier para pagbawalan ang mga Filipino fishermen na makapasok sa loob ng show. Ang paglalagay ng barriers ng China, kinundi na ni National Security Advisor Eduardo Año. Paglabag-an niya ito sa traditional na fishing rights ng bansa na pinagtibay sa 2016 Arbitral Tribunal Award. Ayon kay Commodore J. Tariela, PCG spokesperson on the West Philippine Sea, natanggal na nila ang mga floating barrier alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa Sandy Cay 2 naman, halos 6 na kilometro lamang ang layo mula sa Pag-asa Island. Lampas taong tambak ng mga patay at durog na corals na nakita. Malayong malayo sa white sand na makikita sa kalapit na Sandy Cay 1. Ang 4 na Sandy Cays malapit lamang sa Pag-asa. Na animoy hinaharangan at binabantayan ng China Coast Guard at mga Chinese Maritime Militia. Itong Biyernes, binusinahan pa ng isang barko ng China ang mga pumunta sa Sandy Cay 2. Ang pagkakadiskubre ng tambak na mga patay na corals sa Sandy Cay 2 ay kasunod lamang ng pagkakadiskubre rin ng mga patay ding corals sa Escoda Shoal at Rosul Reef. Dahil tinawag ng China na political drama ang pagkabulgar sa patay na corals, iimbestigahan muna ng National Task Force for the West Philippine Sea kung anong nangyari at anong kampo ang nasa likod ng pagtambak ng mga durog na corals sa Sandy Cay 2. The first thing we must do is due diligence. Mag-imbestiga po tayo at alamin natin kung ano pa talaga yung circumstances na nangyari. Sabi ni Maritime Law Expert Professor J. Batong Bakal, may nakaumbok na noon sa Sandy Cay 2 nang puntahan nila noong 2021. Assuming that it's natural, that indicates na parang merong basag sa ilalim. Widespread na parang loss ng coral sa area at naanod na doon. Hinihingi namin ng panig ng AFP Western Command at Embahada ng China kaugnay nito pero wala pa silang pahayag. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat nyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.